komunidad, sa aking mga kasamahang mga kaguruan, sa aking pong mga kapatid sa hanap buhay, ang mga punong gurong naroroon, sa ating pong tagamasid pansangay sa Pilipino, Dr. Adolfo Jesus, sa ating pong tagamasid pampurok, Dr. Milagros Kenyor, mga kabataang mag-graduate ngayon, napakasayo po namin sa umagang ito. Alam ko ang ating bisitang pagdangal ay hindi na nangangailangan ng labis pang pagpapakilala. Subalit hindi ko po matatanggap na siya'y hindi ko ito kilala. Sapagkat sa aming mga puso sa komunidad ng Bagong Bantay sa Distrito 1, siya po ang tinatawag namin God's Father o Nino. Sa kasalukuyan po makikita niyo dito sa aming paaralan ng Bagong Bantay. Marami pa po siyang proyekto inirigalo sa aming mga mag-aaral. Makikita niyo po ang aming multipurpose hall na nasa taas ngayon. Kung tayo pupunta ngayon doon, siya po ang nagpa-renovate noon. Ang tinatawag po natin multipurpose hall na sa mga susunod na panahon, alam ko magiging ikangay lugar o puhok na doon sasagawa ang marami pang pagpupulong sa ating division. At nakikita niyo rin po ang ating bungalow na nariyan. Hindi po siya bungalow, mga kapatid. Yan po ang tinatawag na makabagong biyan sa bagong henerasyon. Yan po ay henerasyon na walang iba't kundi ng kanyang puting may bahay, si Inang Rita Crisologo. At nakikita rin po yung ating bagong pasok na nariyan. Yan po ay walang iba kundi donasyon din po at mula sa pagpupunyagi ng ating konsihal sa unang distrito, ang kanilang anak na si Konsihal Onyx Crisologo. Kaya kapag ito po nasasabi, hindi na kailangan ng pagpapakilala mula sa amin dito sa Bagong Bantay. Dahil utang po namin sa kanila. At kung ano nakikita nyo sa ngayon. Siya po ay wala iba, mga kaibigan at kapatid at namin ang mahal na katuruan, mga kamagulang, ang ating pagputiling representante mula sa Distrito 1, wala iba kundi si Real, Conreal, Tito Vincent Crisologo. Konsehal daw. Natawa tuloy siya. Maraming salamat po, Ma'am Adela, sa napakaganda na pagpapakilala mo sa akin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nasisiguro po na lahat po tayo dito ay maganda ang umaga. Kanina, pag-gising ninyo, ang ating mga anak, magandang kanilang umaga. Kasi ito yung hinihintay nila ng 6 na taon na pinaghirapan nila, pinagpunyigahan nila, para sa ganon ay makita nila itong araw na ito. Maganda rin ang umaga ng ating mga magulang, sapagkat siguro itong araw na ito, kanina pag-gising nyo, lalabas na rin ang bulto na hininga ay natapos na rin ang elementary ng akin, anak. Kaya sa atin ng mga guro, maganda rin ang umaga nyo. Kaninang pag-gising ninyo, sapagkat siguro sawa na kayo sa mga estudyante ito, 6 na taon, siguro bago na naman. Pag-opening ng school sa July, bago na mga estudyante, bago na naman tuturuan. Kaya tayo po ay talagang nasabi nga nila excited itong araw na ito dahil sa pagtatapos na ito. Nakita natin na napakahalaga. Makikita natin na napakahalaga ang pagtatapos na ito. Madami tayong mga panahuhin, pandangal, kasama natin. Siyempre, ang isang konsyal natin na nandito ngayon, na nagpagawa ng inyong passport para makita ang kasagaan ng pagtatapos ninyo. Nandito si Konsyal Anthony Onyx Crisologo.
rin natin ngayon dito. Siyempre, para ipakita na nung pagtatapos nyo ay mahalaga ang kinakawan ni Dr. Rubio, walang iba ang magbibigay, magpapatunay at magbibigay ng inyong certificate ng graduation ng ating Assistant Supervisor ng Corps Filipino, si Dr. Rodolfo de Jesus. At siyempre, nandito ang ating pagkamasid pag-urong, si Dr. Ma'am Milagros Quiñones. At ma-outside ko lang po mamaya ang aking may bahay, si Mrs. Rita Crisolgo. So, sa umagang ito ay ang inihintay natin ng 6 na taon sa ating mga guro. Siguro kasama rin natin dito ngayon. Sama natin dito ngayon ang kapatid ng konsyal natin, si Konsyal Sef Wico, si Miss Mayen Wico. Sa umagang ito ay hindi mangyayari ito kahit na anong pagpupursige natin ng mga magulang, pagpupursige ng mga estudyante na mag-aral, kung wala ang mga tao na nagtiyaga, na nagturo sa atin. Ang tawag ko sa mga tao ito, mga guro, sila ang mga modern day heroes natin. Sapagkat kung wala po sila, ang mga guro, mga teachers, hindi lang yung mga teachers here, kundi yung mga teachers noon. Kung wala ang ating mga guro, ay just imagine kung ano mangyayari sa ating bansa. Puro mangmang tayo lahat. Wala tayong alam, hindi tayo marunong mag-addition, hindi tayo marunong magbasa, kung wala ang ating mga guro. Kuminsan, mga anak, siguro masungit ang ating mga guro. Kuminsan, sa pagod nila, maring nasisigawan nila tayo, pero mapalat pa rin kayo. Kasi nung araw, nung nag-aaral kami, naalala ko, nag-aaral ako pagka nagsasalita yung guro, at nakatingin ako sa labas, tatawagin ako sa anak, pinipigot ako ng guro. Pero ngayon, bawal na yung ngayon. Pero, kaya nila ginagawa yan. Minsan napapagalitan kayo, hindi dahil galit sila sa'yo. Sa inyo, kundi kaya nila ginagawa yan dahil sa pagdanais nila na ibahagi ang kaalaman para sa inyong kinabukasan. So, napakadaming hirap ang ating mga guro. Kung minsan, ang ating mga guro ay kulang pa sa sweldo. Alam ko yan, bilang inyong kinatawan, ayun talaga nilalakad namin na mataas ang uri ng ating mga teachers sa Kongreso, dahil doon ang gagaling ang mga sweldo nila. Kaya alam namin ang kulang, minsan abonado pa ang ating mga guro. Pero eto sila na nag-aaral, nagtuturo. Ang tawag ko sa kanila mga unsung heroes. Sapagkat kung wala sila, ay kawawa ang ating bansa. Puro mangmang tayo lahat. Kaya sa hapon ito, sa umagang ito, sa ating pagtatapos, ay bigyan rin natin, tumayo tayo at bigyan natin mga saganang palakpakan ang ating mga guro. Let's all stand up at bigyan natin ng malakas at ang ating mga guro. Thank you. However, dear children, kahit na meron tayong mga guro na nagtuturo, kahit na gusto nyo mag-aral, kung hindi nagpursige ang inyong mga magulang, nagsakripisyo para makapag-aral kayo, para makapunta kayo sa inyong mga paaralan, dito sa inyong paaralan, sila ang tunay na
masasabi natin mga bayani. Ang inyong mga magulang ay kinikilala nila na ang pwede lang nilang ipamana sa inyo na hindi mananakaw, hindi masusugal at hindi maagaw bilang sandata ninyo para sa inyong kinabukasan ay ang inyong edukasyon. Pangarap ng inyong mga magulang, mga anak, ay sana huwag ninyong mapagdaanan ang kahirapan na pinagdaanan nila sa buhay. Kaya alam ng inyong mga magulang na ang paraan lang ay bigyan kayo ng isang sandata na hindi pwedeng agawin, hindi pwedeng isangla, hindi pwedeng nakawin sa inyo. At yan ay ang inyong edukasyon. Ang regalo nila sa inyo that will last forever. It is far more valuable than any material inheritance sapagkat hindi mananakaw yan. Makikita nyo ang tuwa, ang kasayahan ng inyong mga magulang itong araw na ito. Makikita nyo sa mga sandaling ito ang kanilang ngiti, ang excitement ng inyong mga magulang, at ang buntong na hininga nila sapagkat talagang ang pangarap nila para sa inyo ay para sa inyong kinabukasan. Kaya nga, lahat ginawa ng inyong mga magulang para makita itong araw na ito. Mga iba sa inyong mga magulang ay nagsakripisyo, madaming ginawa para lang magkaroon kayo ng karangalan itong araw na ito, ang inyong diploma. Ang inyong mga magulang, mga anak, sila ang nagigising tuwing umaga para ihanda ang inyong pagkain, bigay ang inyong baon, at tinitignan nila na masustenin ang inyong pag-aaral. Kung minsan nakakalungkot, lahat, hindi nyo alam mga anak sa araw, bago kayo pumasok, kung problema nila yung baon ninyo, na umutang sila, mga iba nyo magulang, umihiram ng 5-6, kahit iyang-iya na sila para lang masustenin ang inyong pag-aaral. Ngunit, minsan nabibigurin sila pagka nakikita nila na hindi kayo nag-aaral o nagdalakwatsa kayo. Pero, ang inyong pagkukulang mga anak ay hindi, this does not stop your parents. Natulungan kayo na tignan na makatapos kayo sapagkat kayo ang buhay nila. Ang inyong mga magulang, mga anak, ay walang ibang tinitignan kung hindi ang inyong kinabukasan dahil alam nila pagkatapos ito ay meron pa kayong tutuntuhan ang mataas na paaralan ng high school at kung posible, pangarap rin ang inyong mga magulang na maging abogado kayo, mag-college, maging abogado, maging engineer, at maging matagumpay sa inyong kinabukasan. Kaya madaming sakripisyo ang inyong mga magulang. Kaya mamayang gabi, kung kaya ninyo, sana pagkatapos ng blowout pa kayo. Pagkatapos ng blowout, lapitan nyo ang inyong mga magulang, ang inyong lolo, ang inyong lola, na gumabay sa inyo. Mamayang gabi, pagka kayo na lang, at gusto kong yakapin ninyo. Malaking bagay sa kanila ito, yakapin ninyo, halikan ninyo, sabihin nyo sa kanila, Nay, maraming salamat po sa araw na ito na pinagsakripisyohan ninyo. Kaya ba ninyo mamayang gabi? Kaya ba ninyo yun? Kaya. Kaya, sa ngayon, ay nais ko lang para maipakita nyo sa inyong mga magulang na ina-appreciate ninyo ang kanilang ginawa para makita niyo itong araw na ito na nagsipagtapos kayo. Gusto kong tumayo kayo at bigyan nyo ng isang malakas at masigabong palakpakan ang ating mga magulang. Yan lang. Thank you very much.
natin, napakasipag. Alang iba, kundi si Consial Alexis Herrera. Ngunit, mga magulang, nais ko rin malaman ninyo na siguro may pagkukulang ang ating mga anak. Minsan, matigas ang ulo nila, pinapagalitan natin pagka nagpupuyat sila sa gabi, ayaw pa matulog, may pasok sila, kinabukasan. Kuminsan, naglalakwat sila. Pero itong araw na ito, dear parents, pinakita ng ating mga anak na kahit na anong hadlang, kahit na may pagkukulang tayo sa kanila, pinakita nila na lalo-lalo na itong mga nandito na honors, pinakita nila na kaya nilang matapos, magsipagtapos ang kanilang elementary school. Kaya, kumisan, matigas ang ulo nila, siguro dahil lang sa kabataan. Kaya, palagpakan natin ang ating mga anak na nandito ngayon sa kanilang effort. Let's give them a big round of applause sa ating mga graduates. Again, para makita nyo ang kahalagahan ng ating graduation, kasama rin natin dito ang kapitan ng Barangay Del Monte, Kapitan Jun Santa Maria. So, sa inyo po lahat, congratulations sa ating magiting na principal, si Ma'am Adela. Kung wala ito, kung wala siya, wala itong graduation natin na napakaganda. Pagmuli ko sa lahat, dear parents, dear students dito sa Bagong Bantay Elementary School, payagan nyo na kunin ko itong pagkakataon na ito na magpaalam sa inyo bilang inyong congressman sapagkat sa saligang batas po natin ay huling termino ko na ito dahil sa saligang batas ay ang congressman hanggang 3 termino lang po. Kaya sa June 30, itong taon na ito, tapos na ang aking termino bilang inyong ginagawa. Kaya payagan nyo, kunin ko itong pagkakataon na ito na magpaalam at magpasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa 15 taon, 6 na taon na konsehal at 9 na taon na congressman na pinagkatiwalaan ninyo ko. Maraming salamat sa tiwala na pinahirap niya sa akin ng 50 years. Ngunit, yung tiwala na pinahirap niya sa akin po, ay naniniwala po ako na hindi ko binaliwala. Yung tiwala na pinahirap niya sa akin ng 15 taon, ay hindi ko dinala sa kapahamakan. Bagkus, inalagahan ko at siguro hindi katulad ng mga ibang nahalal na nakita natin ay nasama sa mga iskandalo at sa mga anomalya. Ang abang lingkod niyo po, inalagahan ko yung tiwalang yon, hindi ko ginamit para magpayaman, hindi ko ginamit para magkaroon ng ghost employees na kung saan ay ninanakaw ang kaban ng bayan. Bagkus, ginamit ko po yung tiwala ninyo para makapagdala ng mga proyekto na pakikinabangan natin dito sa ating distrito. Katulad po, itong covered court, dati kulang itong covered court ninyo, pinaayos ko dahil pinagtiwalaan ninyo kung bilang inyong congressman. Ang inyong multipurpose building, ito, ang pinadala ng aking may bahay, ang ating comfort rooms para sa ating mga anak, at sa larangan po ng edukasyon, bilang inyong kinatawan ng 9 na taon, ay nabigyan po natin ng mga sound systems. Nalagyan natin ng computer ng kadamihan o lahat ng ating paaralan. Sa larangan po ng edukasyon pa rin, lahat sinubukan natin. Dahil ang pangarap ko po, sana ang ating mga anak na pumapasok ay lahat may libro. Ngunit nakakalungkot dahil sa lahat ng public schools, hindi lang po dito sa distrito natin, kung hindi sa ibang distrito,
ay nakikita ko wala silang libro. Kaya bilang inyong kinatawan, nagpursige po ako na magkaroon tayo ng libro sa lahat ng subject sa lahat ng level ng grado. Unfortunately, inabot tayo ng panahon dahil nagkulang sapagkat napakalit naman ang pondo ng congressman at madami pang ibang ginawa, kunyari mga barangay halls na nandiyan po lahat ngayon sa pamaypay na pinamigay sa inyo. Kaya ang natapos pa lang po natin sa larangan ng libro ay 4 na subjects lang sa lahat ng grade level ang nabigyan natin. At sa high school ay nabigyan natin ang 3 subjects sa lahat ng year level. Para sa ganon, taon-taon ay may libro ang ating mga anak na nag-aaral sa mababa, sa mataas, sa paaralan. Pero isa sa pinakamaganda na siguro na ayos natin ay sa 10 high school po natin, 7 high school ang nalagyan natin ng speech lab at sa 20 elementary school, 3 elementary school ang nabigyan natin ng speech lab. Ano ba yung speech lab? Madami sa ating mga magulang, hindi na natin naabutan yun. Ngunit ang speech lab, yun ang isang moderno ngayon na magtuturo. Isang kwarto po yun sa eskwelahan na puno ng computers na may earphone. At sa pamamagitan ng speech lab na yun, tinuturuan ng ating mga anak, pag-graduate nila sa elementary o sa high school, ang tama at maayos na paggamit ng wikang Ingles. Para pag-graduate po ng ating mga anak, hindi sila maluluma sa mga nag-graduate ng mga mamahalin na eskwela katulad ng Rizal or Ateneo. Pero ang maganda po nito ay sa buong Quezon City, hindi lang sa buong Quezon City, sa buong Pilipinas po, dito lang sa distrito natin, ang mga speech lab ng mga public schools, handog natin sa ating kabataan para sa kanilang kinabukasan. Kaya po, sana ay may pagpatuloy yun sa ating mga paaralan. Ngunit lahat ng mga nagawa natin sa ating paaralan po, sa ating edukasyon at mga iba pa, nagawa ko yun hindi dahil magaling po ako. Nagawa ko yun dahil pinagtiwalaan niyo ako bilang inyong congressman ng 9 na taon. Pero sabi nga nila, may isang awit. Anong sabi ng awit? And now, the end is near. Kaya patapos na ako, hanggang June 30 na ako. Kaya maraming salamat po sa tiwala ninyo. Pero bilang inyong congressman, magpapaalam na po ako sa inyo. Salamat po. Mabuhay